Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang lalaking kilala hindi dahil sa galing sa sabungan kundi sa kabubuhan. Kabubuhan niyang pagdating sa manok, si Kanor. Si Kanor ay isang 35 anyos na binatang tricycle driver na mahilig manood ng sabong sa perya tuwing piyesta. Kahit wala siyang alam sa lahi ng manok, tare, timbang o kahit anong konektado sa sabong, pangarap pa rin niyang maging sikat na mananari balang araw. Isang araw, habang pauwi si Kanor mula sa terminal, daanan niya ang isang matandang lalaki na may dalang manok na kulay abo at pula, may tila apoy sa mga mata. "Gusto mo bang maging magaling na sabongero?" tanong ng matanda. "Gusto ko po, lolo. Pangarap po yan, pero wala po akong alam." Itong manok, pero tandaan mo, hindi basta-basta yan, may kakaiba sa kanya." At binigay ng matanda ang manok na libre. Walang tanong-tanong si Kanor, pinangalanan niya itong si Kidlat. Dahil mabilis itong tumakbo. Pero hindi pa niya ito nasubukang isabong. Kinabukasan, dinala ni Kanor si Kidlat sa sabungan. Bago pa lang makapasok, napansinan ng mga veterano. "Kanor, siguradong panalo manok mo?" tanong ni Mang Duming, ang residentong palpak na mananari. "Abay, siyempre, taya ng Dragon Hatch," sagot ni Kanor. Kahit wala siyang ideya kung totoo ba o yun o gawa-gawa lang niya. Sa uwiin pa lang, mali na ang timbang ni Kidlat. Overweight. Pinagtabuyan sila. Si Kanor nagtataka. Paano ba to? Niluluto? Tinatansya? Tawang-tawa ang mga tao pero hindi napatinag si Kanor. Nagpa-adjust ng timbang, nagpayo pa si Mang Duming na mas palpak pa sa kanya. Sa wakas, nakahanap sila ng laban. Kalaban nila isang imported na kilso mula sa kay Kapitan. Tawa ang lahat. "Si Kanor, babansaga na ngayong Calderita King. Kasi laging luto, manok ang uuwi," sigaw ng announcer. Pagbagsak ng manok sa gitna ng ruwida, nagulat ang lahat. Si Kidlat biglang umatake para bang may sinapian. Isang palo lang tinamaan sa liig ang kalaban. Bagsak. Tahimik ang sabungan, walang kumikilos. Si Kanor nakanganga. Tika. Panalo ba ako? "Oo!" sigaw ng lahat. Biglang naging trending si Kanor. Tinawag siyang sabungirong swerte. Sunod-sunod ang panalo ni Kidlat. Si Kanor, kahit wala pa ring alam sa sabong, ini-interview na sa radyo. Isa interviewer, "Ano po ang sikreto nyo?" At nagsalita si Kanor. "Bago ko ipasok sa laban, pinapanood ko ng action movie, ang manok ko, para matapang. Mula sa pagiging tricycle driver, naging guest siya sa pesta sabong nationwide. May pa-milk tea pa sa sabungan, courtesy ni Tin Kidlat. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya kayang alagaan ang ibang manok. Puro talo, si Kidlat lang talaga ang may himala." Muling bumalik ang matandang lalaki isang gabi. "Oh, sabi ko sa iyo, kakaiba kay Kidlat." Ano po ba talaga siya? Manok, iyan o na walang mananari. May anting-anting na panalo, pero isang bisis lang ang bisa ng bawat sabungero. Tigilan si Kanor. "Ibig sabihin, hanggang dito na lang ang panalo ni Kidlat. Bukas tapos na ang swerte mo." Sa huling laban, tinaya ni Kanor ang lahat. Hindi para yumaman, kundi para magbigay ng pabuya sa barangay chapel. Tagisa ng lakas si Kidlat, sugatan, pero lumalaban. Sa huli, parehong manok ang bumagsak. Draw. Ngunit masaya pa rin si Kanor. "Hindi man ako magaling pero nabigyan ko ng saya ang mga tao. At least, panandali ang naging alamat ako sa sabungan." Ngayon, si Kanor ay isa ng kilalang sabong content creator sa YouTube. Ang channel ay tinatawag na walang alam pero panalo. Natuto rin siyang mag-alaga ng manok sa tamang paraan. At bawat video niya, sinasabi niya na, "Di ko kailangan maging magaling agad. Minsan ang puso ang pinakamatinding armas sa sabungan at ang kunting swerte." At yan ang ating kwento sa ngayon. Kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para gagawa pa tayo ng mga content na kahit corny na ganito. Salamat.